Friday morning nga pala nito, naasikaso ko na si Pinky na ihatid na rin siya sa school ni Pinggoy. At pagka-uwi nga, nakabili na rin daw siya ng sibuyas na puti, kalamansi, dahil ang lulutuin niya daw for our lunch, pork bistek. Isa rin talaga sa mga paboritong niluluto sa amin ni Pinggoy, itong pork bistek. Napakasarap niya kasi, as in mapapadami ka talaga ng kain. Kaya ewan ko na lang talaga paano papapayat ang mom. Ito nga pala yung ginagamit ni Pinggoy every time nag-work siya. Phone holder na siya, at the same time, speaker na rin. Ipapatong mo lang talaga yung phone mo. For the sound trip talaga si Pinggoy, every time na nagluluto siya, parang nga naman talaga ganahan siya. Even ako napansin ko, minsan kapag hindi ako ginagana magkikilo sa bahay, magpapatugtog ako ng mga gusto kong kanta, usually mga 80s, mga ganyang kantahan, para ganahan talaga ako. May lakad nga pala kami at kasi hodang for the bundat ang tiyan, for the sport pa rin ang mamshi. So, nag-grab lang kami papunta dito sa may landayan dahil titingin kami ng e-bike. Wala lang, tingin-tingin lang, para motivate lang din talaga kami na mag-ipon pa para makabili nga ng e-bike. Kasi di ba nga nung kailan nagpunta kami ng mga bata doon sa may Splash Island, pinaglakad-lakad ko sila doon. Grabe yung pamasahe talaga. So naisip ko baka makatipid kami kung naka-e-bike. At saka di ba parang gusto na rin ni Kowa pumasok sa school. Pwedeng-pwede sana yung e-bike. Kaso hindi namin siya kaya pa ng full. Pag installment naman kailangan ng co-maker. Family bonding lang muna kami bilang tapos na rin naman yung school ni Pinky for the week. So, eto nga palang Auntie Ans. Parang nung isang araw ko pa kinikrave yan and finally craving satisfied. Bumili lang kami ng isa. Hati-hati na kami dyan. Yung lemonade nila, maasim talaga pero napakasarap. Nasasarapan ako sa kanya. Sabi ko nga kay Pinggoy, love, ano mo nga ako, video mo nga ako dito para magawan ko ng content itong skirt na nabili kong bago para ma-ROI. Hala, dami palang mancha. Paano kinarga ko si Kowa? Tapos yung chinelas niya, namantsahan yung palda ko. And first time nila nakita si Kuromi in real life. Yes, meron pa Kuromi dito. Maglalagay ka lang talaga ng tip doon sa tip box. Nakapagpa-picture sila doon. Kailangan pala ni Pinggoy ng contact lens. So, bumili na muna siya doon. Dito naman ako sa may H&M. Naghanap kasi ako ng top. Kahit isa lang talaga, wala lang. Gusto ko lang ng bagong top sana. Marami talaga magaganda, pero namamahalan ako sa kanya. Bakit ganun? Kapag para sa sarili mo, parang bigat na bigat kang gumastos. Pero pag sa pamilya mo, parang for the go. Nakabili naman ako ng top, yung pinakamura na tig $2.99 na nakita ko. Next naman, dito kami sa Pasita. Mura dito yung mga paninda. Dito ako bumili sa stall na to ng 3 bra nung nakaraan. In fairness, ang mura lang, tas ang ganda ng quality. Tapos eto na nga, naisipan kong bumili dito ng shorts naming apat. Tigi-isa kami. Pag pang adult, nasa 250 pesos lang. Tapos kapag pang kids, nasa 220 pesos lang. At the same time, kailangan ko ng extra na medyas ni Pinky pang school, yung mahaba. So ayan nga, sinukatan ko na muna si Pinky ng gusto niya. Color purple daw yung bet niya. And then for Kowa naman, itong parang blue-green or teal na color ang pinili ko sa kanya. Ang cute-cute niya. Tapos sa akin, hot pink. Kay Pinggoy, color gray. Pag sa mall ka kasi bumili ng ganyan, mahina 500 siguro. Isang shorts pa lang. So anyway, eto nga pala ay ilan sa mga video ko. Noong nakaraan pa, hindi ko pala naisama. Sabi ko, ay sayang naman kung i-delete ko lang. Nag-effort pa naman ako mag-video dito. So ayan na nga po yung gabi na nagluto ako ng nire-request na pasta ng mga anak ko na kinatulugan lang din naman pala nila. Yan yung time na nakapag-linis na rin pala ako sa labas and feeling ko talaga mas magaan na yung dating yung aura dito sa bahay dahil mas malinis na siya, mas madali na lang siyang i-maintain, gaya na lang nito, konting walis-walis lang. At saka gusto ko na rin mag-build ng habit talaga kasi kung hindi ko talaga gagawin yun, hindi masasanay, hindi ako magkakaroon ng routine. Like, gusto ko every night, sana hopefully bago ako matulog, magawa kong makapagwalis, makapagdinis dito sa bahay. Para nga naman pagising ni Pinggoy sa madaling araw or sa midnight, maayos na lahat, maaliwalas yan, mas gaganahan niya magtrabaho ng maayos at pagsilbihan din kami. Syempre naman ako lang magsisilbi sa pamilya namin. Dapat pareho kami. So, dito nga pala sa nabili kong IKEA basket, pinaglalagay yung mga snacks at bigas na galing doon sa school ni Pinky. Naisip ko yung tinapay na yan kasi hindi naman kinakain ni Pinky. So, naisip ko, masarap siguro yung isaw-saw sa Milo. Parang yung pinagong na tinapay. Alam nyo ba yun? Ang sarap kaya nung isaw-saw sa mainit na Milo. Sa dami ng mga nasubukan kong basurahan para sa kusina, ito lang talaga yung itinabi ko, kinipot
ko. Kasi parang yan yung convenient para sa amin bilang maliit lang yung kusina namin, maliit yung space. Ihahang lang kasi siya sa cabinet sa ilalim ng lababo, kaya space saver na rin. Tsaka good for one day na rin naman yun. Minsan, pag sobrang dami namin basura sa isang araw, nakakadalawang tanggal ako ng basura doon. Pero not bad na. If ever na bet yun ng ganung basurahan na. Lagay ko yung link sa baba or comment section. And dito nga pala sa sink, meron akong dedicated talaga na brush. Medyo matagal na sa amin to. In fairness naman, maayos pa rin siya. Wala pa ako nakikitang nalagas na bristles niyan. Para every after maghugas ng pinggan, lalo na kapag meron dilinisang mga meat or kung ano man, nahuhugasan namin na maayos yung lababo. Diba? Meron din pala akong mga nabasa sa comment na nagre-recommend ng Champion na dishwashing liquid. Actually, nakikita ko yan. Pati Surf, merong Surf na dishwashing liquid. So, itatry ko yung Champion kasi may nag-reco niyan. And then next naman, tatry ko yung Surf. Kapag naubos na yung stocks namin. Eto nga pala yung nare-request ni Kowa. Mahilig siya sa boiled egg. So, ginamit ko na lang itong Kawu na egg boiler namin. Kaya niyan up to 4 regular size na egg or yung normal na egg. Pero kapag mga pugo ilalagay mo, syempre mas marami kang may ilalagay doon. So, ang maganda doon kasi hindi mo na kailangan siyang bantayan. Isiset mo lang talaga siya. Depende sa doneness ng itlog. At ito namang niluluto kong pene para ito kay Pinky. Meron pa kasing sauce na natira doon sa pesto sauce. Gusto niya ng ganito. Ayaw niya talaga tantanan. Sobrang nagustuhan ni Pinky ito. Si Kowa hindi masyado. Pero si Pinky parang halos maya-maya, Mommy, can you cook pasta? Alam mo, naisip ko next time, gusto kong pag-aralan or subukan na gumawa ng rolled lasagna. Alam mo yung parang sa banapol. Ang sarap-sarap kasi nun. Iniisip ko lang dahil wala kaming microwave dito. Microwave. Oven. Pwede ko kaya siyang i-bake sa air fryer. May nakatry na ba nun? Let me know naman kasi gusto ko talaga ng rolled lasagna and hopefully makuha ko yung lasa na gusto ko. Well, anyway, naalala ko meron pa pala ako ditong buko juice. Kinontrata ko na nga yung naglalako ng buko juice na daanan kami dito. So, every other day daw siya dadaan. So, last time na bumili ako, 2 para dito sa amin. Yung malauhog yung pinipili ko. And then, isa naman para kay Papa. Napakasarap kasi. Lalo na kapag pinalamig pa nga sa ref yung buko juice. Napakasarap niya. Ang refreshing. So, eto na nga po pala yung naluto kong itlog. Kakainin na nga ni Kowa yan. Yung egg yolk, hindi niya talaga kinakain yun kapag boiled egg. Kinabukasan naman, si Pinggoy, dinala niya yung mga bata sa kabila. Umaga pa lang. Tapos mga after shift niya, mga tanghali, nag-message yan. Tinawagan pala ako. Sabi, Lala, pa-massage tayo. Ay, teka lang. Mag-voice over lang muna ako. So, nag-upload na muna ako ng vlog noon. Medyo mahaba yung vlog. Inabot ng 2 oras yung pag-voice over ko. Tapos, dito nga kami napadpad sa may Rosario. Magpapamassage muna talaga sana kami. Kaso, nagutom ako. Sabi niya, sige, kain tayo dito. Grabe, parang impromptu na date to. Ang saya kasi wala naman akong ine-expect na ganap namin today talaga. Ang balak ko nga doon lang ako sa bahay, yung mag-aama ko doon lang sa kabila. Ako magtatrabaho lang, mag-content lang sa bahay. Tapos nagyaya siya ng pamassage. Sabi ko, ay, bago to ah. Sabi ko, sige nga, hindi ko talaga hihindian niyang massage na yan. Tapos meron pang paganitong pa-date si Pinggoy. Kasi last time yata na kumain kami dito. Hindi ko sure kung yung nag-date kaming dalawa ni Pinggoy dito. Manipis pa ako. Or there was a time na kumain din kami dito. Ang kasama naman namin si Pinky. So, ayan nga pala yung mga pinag-order namin. Thank you so much, my love. Sobrang nabusog ako. Hindi ko lang masyado nagustuhan yung mga cake nila. Siguro, just not for me. Pero sa iba, sobrang ma-appreciate yan. Ang in-order ko is beef salpikaw. Masarap siya. Maasim-asim. Pero, I think sa Mama Luz, yung beef salpikaw ba yun na natikman ko? Pork salpikaw. Basta ang sarap niyan. And ever since nga natikman ko yun, pinapaluto ko na kay Pingo yung salpikaw. Ang sarap din. So, dito nga kami sa may Banahaw Hills Pass, along Rosario, napadpad para magpamassage. Naalala ko rin kasi, yung kapatid niyang si James, member dito, kapag relative ka ng member, ang ma-avail mo yung discounted price. Hindi nga alam ni Pingo yun. Pinaalala ko lang sa kanya. So, tinawagan niya si Jimbo, ganyan-ganyan. So, ayan, naka-avail kami ng massage. 1.5 hour na massage. Oh my God! Ang saya. Ang sarap sa feeling. Ang relaxing. Tapos, gabi na rin nito, yung mga bata, doon muna mag-overnight
pala, umuwi na nga ako dito at naglinis. So, meron na akong ginawang separate cleaning vlog. Talagang tinake advantage ko na wala yung mga bagets para makapaglinis sa kwarto. At ayan na nga yung kinalabasan. And thank you nga pala sa mga nanood ng cleaning vlog ko dito sa kwarto. Maaga pa lang kinabukasan, for the go na nga tayo sa kabila. Meron din kasi ako mga gamit, parcel na dadalhin doon para talaga sa kanila. And then, si Pinggoy, Ate Ken, Pinky, namalengke sila. Tapos itong si Koa, nalungkot siya. Hindi siya naisam. So, dilala ko na lang siya dito. Ang bukas pa that time, Starbucks. Fiesta nga pala doon sa area ng kabilang bahay. Kaya naman, ayan na naman po si Pinggoy at ang mahiwaga niyang apron. Ang lulutuin niya daw, Bicol Express, mechado. Marami pa silang ibang lulutuin. So, ayun lang muna for today's video.